po sa ating lahat, mga ka-vloggers. Tayo po ay narito ulit sa ating online vlog po natin. Yes. Mababanggit ko sana Bible study. Ito pong good news vlog po natin. At po rin ng Panginoon. Kuya Ramon, kumusta? Mabuti naman po. Mabuti ang ating andar. Kahapon galing ho kami ng Bulacan. Pag-uwi ko, Kuya Ramon, napagod ako Kahapon rin, yung... Opo. At nakaka-nervous kasi mag-drive Si Matt, parang ambulansya yung aming sakyan, gumagano-ganon. Parang Pero mabilis. Mabilis. Nasanay na mag-drive yung pamangkin ko na Bakit sobrang bilis naman? Ang bilis mag-drive, parang maubusan ko yun ng karsada, Pero ang maganda lang. Imagine 1.5 hours natin tinatakbo yung ganun. Samantalang ako 2 oras na tinatakbo yun. Siya ko sa maluwag kahit saan. Pero anyway, masaya, blessing ang makiisa sa ano yung babaluksa. Babangluksa. Ni Brother Ray. Iba tawag doon, kalangluksa. Kalanluksa. Kalag. Kalag. Dito sa Tagalog, babangluksa. Babangluksa. Ibig sabihin, pag naka-1 taon na, in-expect ng Diyos, ang mga tao na... Move on ka na, mag-move on na. ka na. Tapos na yung... kung tayo man nalulungkot, di gaya ng dati. Dahil meron pang alalo sa atin, may pangako ang Panginoon. Di naman natatapos sa kamatayan ng buhay. Kamukha nung minsan nabanggit ko doon sa ano na yun. Hindi ko mo mag-move on ka na, kalilimutan mo na yung magugandang mga bagay na nangyari. Hindi naman kalimutan naman yan. Hindi naman kalilimutan. Yun lang pag naalala mo, dapat wala nang gaanong pain. Wala na, at saka palitan ng kasi magagandang bagay naman yung isipin natin. Genesis, ano ba nakasulat dyan? 19. 19, 1 to 13. Pastor. Kuning lang natin itong 4, 5, 6. Yung 4, 5, 6, pwede naman. Nang matutulog na sila, ito panahon ng Sodoma at Gomora Nang matutulog na sila, pinagiligiran ng mga lalaking taga Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. At pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo at makikipagtalik kami sa kanila. Ano sabi ni Lot? Sinabi niya sa mga tao, wag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong yan. Hindi naman niya sinabing mabuti yan. Hindi napakasama ng gagawin ninyong yan. At hindi yung kaisipan ni Lot, Pastor. Hindi ba sa kaisipan ni Lot, ba't siya sinabing masama? Alam niya na masama talaga dahil merong siyang narinig na... At saka sa totoo lang, kaya nga dadating yung dumating yung mga anghel para gunawin dahil nga labis na yung kasamaan. Meron kasing nagsabi niya, Kuya Ramon, na kaya daw gugunawin yung Sodoma at Gomora dahil yung hospitality nila. Yes. Hindi sila naging... yun ang issue nila doon. Sa Tagalog ng hospitality. Hospitality, yung pagiging magandang pagtanggap. Magandang pagtanggap. Labag daw sa hospitality policy o rules nila, yung ganon. Sabi nung isang narinig ko nga niyan, Bible scholar Kaya lang, hindi naman ko Bible scholar, lahat ng sinabi nila tama. Maraming lungis sabi niya, hospitality daw. Kaya daw gugunawin kasi hindi tinanggap ng maayos. Yung mga bisita, gusto nilang gawa ng masama, yung bisitang 2 lalaki. Hindi nila in-entertain. Ngayon, ang ano ko naman dito, hindi wala pa yung sitwasyon na yon. Ang Diyos napadala na, kaya nga dumating yung 2 anghel para gunawin Kasi makasalanan na Hindi dahil doon sa pangyayaring yan, Kuya Ramon. Hindi dahil doon sa pangyayaring Bago pa yan, talagang, di ba nakipagtawaran pa nga si Abraham? Kung meron ba 50, gugunawin niyo pa. Kung meron bang hanggang bumaba ng 10. 10 na lang Wala pang 10 talaga. Wala pa nga 5. Wala pang 5. Kasi si pamilya lang ni Lot naging asin pa yung babae. Nagkasala pa yung 2 anak niya. Kaya pag binuksan natin sa Bagong Tipan, sabi doon, walang naligtas kundi si Lot. Isa lang. Kaya po binabanggit namin itong talatang ito. Marami nagsasabi na hindi daw homosexual sin yung issue. The issue dito, kundi yung hospitality. Samantalang bago pa tong pangyayarin to,
talagang pinahayag na ng Panginoon, gugunawin niya yun. Hindi, tsaka malinaw, Pastor, itong sinabi. Malinaw itong sinabi niya. Sabi niya, huwag niyong gagawin yan. Sabi niya, huwag niyong gagawin yan, mga kaibigan. Napakasama ng gagawin ninyo. Ibig sabihin, hindi lang basta yung hospitality. Meron bang masama sa hospitality? Wala namang masama doon Yung pagiging mabuti mo sa kapwa mo, walang masama doon. Ang masama, yung sinasabing napakasama, yung pakikipagtalik mo sa kapwa. Lalaki. Yun ang yun ang issue. Oo. Immorality talaga. Ngayon, yun ang maliwanag dito sa... Sinisaw-saw natin yung Bible verse. Ito pa yung isa. Sa Leviticus chapter 18, verse 22. Sabi dito, huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki, yan ay karumaldumal. Kanina napakasama ang sabi ni Lot. Dito naman, yan ay karumaldumal. Oo. Ibig sabihin, kasuklam-suklam ayun nga, meron pang ang binanggit na bukod sa, ayun nga, yung kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. Kung iyan ay mabuti sa paningin ng Panginoon, hindi sasabihin yun. Hindi sasabihin yung gano'n. Oo. Maliwanag dito sa... Sinisaw-saw natin yung Bible verse. Ito pa yung isa. Sa Leviticus chapter 18, verse 22. Sabi dito, huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki, yan ay karumaldumal. Kanina napakasama ang sabi ni Lot. Dito naman, yan ay karumaldumal. Oo. Ibig sabihin, kasuklam-suklam ayun nga, meron pang ang binanggit na bukod sa, ayun nga, yung kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. Kung iyan ay mabuti sa paningin ng Panginoon, hindi sasabihin yun. Hindi sasabihin yung gano'n. Oo. Tsaka ito ito, huwag po kayong ma-offend. Minsan kasi Kuya Ramon, nag-sermon ako nun sa church. Doon sa pinanggalingan ko natin, sa kabilang channel. Meron dong, meron dong gay na umatin. Talagang cross-dresser siya, nakadamit pang babae. Hindi naman niya sinabi sa akin directly. Sinabi doon doon sa kasi siya, parang kasama siya sa bahay. Sinabi doon sa boss, amo niya, binanggit naman sa akin. Ako daw ay insensitive. Insensitive. Wala daw akong pakiramdam. Parang gano'n ang ibig sabihin ng insensitive. Wala kang pakiramdam. Hindi mo tinitingnan ng damdamin ng mga tao. Naku, pag ganun po ang gagawin natin, hindi na tayo makakapag-preach. Oo, paano yung mga... Singgero, yung sugalero. At saka yung mga masasama na nabago. Kaya nabago yun dahil nakarinig sila ng salita ng Diyos. Pag kasi pinapangaral mo salita ng Diyos, talagang masasaktan. Yung double blade nga, Pastor. Di ba yung si Pedro, nung mangaral siya doon sa Pentecost, yung mga tao parang tinuro ko yung kanilang mga puso. Talagang nasaktan sila Kaya sabi nila, ang maganda rito, nasaktan sila, sabi nila, ano po ang dapat namin gawin? Hindi yung nasaktan, tapos mali yung sinabi niyo, nasaktan ako. Sila, alam nila, para lang, Kuya Ramon, yung meron kang tumor, tapos ooperahan ka, hindi pwedeng hindi ka masasaktan Siyempre po. Kaya nga may pampamanhid pero kahit na may pampamanhid, pag nawala na yun mararamdaman mo yung kirot. Pero papunta naman yun sa kagalingan. Di ba? Pagagalingin ka. Yun ang maganda ron. Maaari pong masasaktan kayo dito sa ating tinatalakay. Pero yan po ang alam namin paraan para kayo ay gumaling. Para tayo ay makalaya at makalapit sa Diyos, makapaglingkod sa Panginoon. Ang natatanda ko, yung kamakailan lang, Kuya Ramon, yung anak ni Atty. Cao, si CJ, talagang nagpatotoo siya. Dati siyang, dati siyang gay. Meron siyang ganung, sinubukan niya na mag-boyfriend. Pero talagang sabi niya, hindi tama. Kasi talagang alam niya ang salita ng Diyos. Naramdaman niya siguro. Tapos ang maganda rito, yung mga magulang niya, sila Atty. Cao at si Ate Nining, hindi sila pumayag. Hindi sila kinusinti. Hindi kinusinti. Patuloy pa rin silang pinapaalahanan hanggang sa gumawa ang Panginoon sa kanya. At siya nakakilala talaga ng lubos sa Panginoon at nabago yung lifestyle niya. At ngayon, may asawang maganda, may dalawang anak na maganda. Masaya siya ngayon. Isipin mo kung hindi nagkaganon, hindi ganyan siguro ka-blessed ang buhay niya. Napakagulo siguro. Nakalaya siya doon. So ito po, kaya namin sinasabi, marami hong nakalaya.
Maraming nakalaya sa ganung lifestyle. Sabi ko nga sa inyo, Pastor, nung minsan, nung anniversary namin, nung wedding anniversary namin last June 28, yung nag-ayos kay Ate Merle, nag-ayos ng buhok niya, gay siya eh. Pero alam niya na bago siya eh. Nabago siya dahil sa salita ng Diyos. At ngayon ay isang aktibo siyang miyembro ng isang church. Doon yung katabi natin doon, kay Pastor Flibert Pahe. Pero yung pa rin ang trabaho niya. Yung pa rin ang trabaho niya. Hindi naman natin sinasabing baguhin mo yung sarili mo na kung ikaw malambot, baguhin mo. Hindi ganun eh. Baguhin mo yung dating masama, alisin mo. Yung isipan mo, damdamin mo, paglabanan mo yan. Ganun pa rin ang kilos niya, ganun pa rin siyang Parang si Fanny Serrano na pumanaw na yun, yung kapatid natin na yun. Na born again yun. Alam mo, nakakasabay kong magsimba yun sa Victory. Kami ni Ate Roda. Ito yung upuan namin, nadyan lang siya sa harapan. Si Fanny Serrano na born again yun eh. Hindi na lang siya nakadamit pang babae. Pero ganun pa rin ang kilos niya. Meron siyang pamaypay, gumaganon siya. Tapos, ang kilos niya parang ganun pa rin, babae. Pero ang maganda rito, hindi na siya nakipag-ugnayan sa mga lalaki. Wala na yung relationship niya. Sa mga lalaki. Sexual relation. Ang maganda sa kanya, bago siya namatay, bago siya kinuha ng Panginoon, nabago yung buhay niya. Kaya tayo naniniwalang na doon siya sa piling ng Diyos ngayon. Merong isang sikat din na celebrity din, na gay din siya. Ang sinasabi niya, Pastor, tungkol dito sa mga ganito, hindi raw talaga, hindi raw talaga normal. Kumbaga sa tao na, kung lalaki ka, hindi normal yung ginagawa mo. Hindi raw normal yung kaisipan ng iba, hindi daw ganun. Alam nila na mali yung ginagawa nila. Sabi niya, tayo ganito, wag natin silang wag natin silang idamay. Idamay. Itama mo yung sarili mo dahil meron kang diferensya doon sa hindi yan normal na tao. Sabi nila, yun eh. Anyway, itong mga kapatid natin na to, ang isa lang lagi nilang pinapangatwiran, yun ang nararamdaman ko, yun ang damdamin ko, susundin ko kung ano sinasabi ng damdamin ko. At yung mga nagpo-promote yan, sinasabi, sundin mo kung ano yung sinasabi ng damdamin. Emotion kasi ang sinusunod nila. Kung ano yung makapagpapasaya sa'yo. Mga minamahal, mga kapatid, kung ganun ang gagawin natin sa buhay, magulo ang mundo. Magulo ang pamilya. Isipin mo kung isang lalaki, kung isang ama, ang damdamin niya, nagkagusto siya sa isang babae uli. Tapos susundin niya yun. Lahat na lang ng maramdaman niya, susundin niya. Isipin mo kung gaano kagulo yun. Yung mangyayaring ganon. Kung ang susundin mo na lang, lahat ng nararamdaman mo. Yung mga drug addict, tanungin mo, yun yung gusto nila, yun ang gusto nila, yung nararamdaman nila eh. O sinusunod lang na. Ibig sabihin ba, tama yun? Oo, tama yun, dahil sinunod mo damdamin mo. Hindi po ganun eh, Ang damdamin, sabi ng Biblia, kinokontrol yan. Mamaya babasahin natin yan. Sige, meron yata tayong mga shoutout muna tayo, Pastor, bago tayo magpatuloy, Holy. The preacher should also be bold in preaching. Bakit mga gay lang ang super sensitive na pag nababanggit ang kasalanan nila. Pero yung mga adulterer, chismosa, drug addict, tinatanggap ang preaching exclusive ba sila? Sabi ni Daniel Camino. Naman. Parang pag sa kanila, yung kasalanan nila, dapat maging maingat tayo. Totoo yun. Bakit pag tinatalakay homosexuality, para bang tuloy, ang nangyayari ngayon, yung mga pastor, yung mga preacher, ayaw na. Banggitin Kasi nga, alam nyo tawag nila, ang dito nakakalungkot binabrandihan nila, binibigyan nila ng pangalan na negative Ang tawag nila kapag ayaw mo ng homosexuality, homophobic. Ang tawag nila, homophobic. Gusto ko ngang ibalik, baka kayo ang baka hindi kaya sila ang nagkakaroon ng homo-preaching. Homo-preaching, takot sa mga preacher. Kapag yung may nagpipreach niya, homo-preaching ba yan?
homo prekik. Para bang natatakot sa mga, baka namang homo Bible o takot sa... Hindi, siguro Hindi, homo, preaching phobic pala, hindi pala. Preacher phobic. Siguro, Bible phobic. Pastor, pwede nating sa kanila, paalala sa kanila na pagka nasasaktan kayo doon sa narinig ninyong sermon ng mga pastor tungkol sa ganyan, baka pwede kayong magbulay-bulay na pinaalalahanan ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon, di ba? At mahal kayo ng church. Hindi yan, hindi natin iniitsapwera yung mga ganyang mga kapatid natin. Tinatanggap natin sila. Tinatanggap pa rin sa church. Kasi dito nga, meron tayong scholar na malambot din, di ba? Ay pinapaalalahan na natin na huwag kang papasok sa ganung klase ng lifestyle. Pwede naman kasing mangyari yung gano'n. Ay dalawa dito, Kuya Ramon dalawa nga yan, di ba? Merong tinatawag na homosexual activity at saka behavior. Homosexual tendency o behavior. Behavior. Yung homosexual activity, nadung ka na, involved ka na doon sa ganung ginagawa nila. Homosexual relationship. Yung homosexual tendency, at saka yung isa? Parang parang meron ka lang ganung damdamin. Attraction, parang ganon. Meron ka lang ganung damdamin. Pero hindi mo ina-apply yun. Tayo nga kuminsan, Pastor, mga straight na lalaki tayo. Ako minsan pag nakakita ko ng magandang lalaki, sobrang pogi, rin ako sa kanya. Sabi, humahanga ako. Ako, humahanga ako. Naisip ko, sana ganun ako. Humahanga ako sa kanya. Sabi ko, ang gandang lalaki naman ito. Magandang lalaki ng konti sa akin. Yung humanga, okay lang yun. Sa babae, humahanga pa rin tayo. Sa babae. Pwede bang sundin mo yung nararamdaman mo? Parang crush ko siya, may asawa ka na. Talagang nararamdaman, pinipigil mo yun Yes. Kinokontrol mo yung lahat ng yun Lahat ng yun, kinokontrol. At saka hindi masamang humanga, Pastor. Hindi masamang humanga. Kinokontrol natin lahat yan. Hindi pwedeng pag naramdaman mo, para na tayong animals noon. Pag naramdaman mo yung urge mo, kahit sa kalsada, kahit saan, gagawin mo. Pag sundin mo lang yung ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumaldumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Siyempre, ito, Old Testament rule to. Law to, Pero buti nga sa atin, hindi natin ginagawa yun. Napaka-democratic natin ngayon. Napaka-lenient nga ng society natin ngayon, ng lipunan. Kasi, nung dumating si Jesus Christ, Pastor, pag-ibig yung itinanim niya. So, pag-ibig, ibig sabihin, kahit ikaw ay makasalanan, mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. Pero hindi yung kasalanan ang minahal ng Diyos, ikaw ang minahal ng Diyos. Gusto niyang baguhin tayo, yes. Okay. Romans 1:26-28. Okay, sabi po dito, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. 28, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Yung pala namang ang isa sa reason Ayaw nilang kilalanin ng Diyos. Pero yung mga taong dating na doon, nakinilala ang Diyos, tinanggap si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, nabago Nabago. Parang pala yan, Kuya Ramon, nagsisimula doon sa totoong pagkakilala sa Diyos. Ang problema, Kuya Ramon, paano kaya yung mga church na tumatanggap sa ganyan? Na okay lang sa kanila yon. Yun ang problema, Pastor, kasi kung... Sasabihin nila, Diyos din naman yung naroon. Pero itong church na to, yung Diyos nila parang okay. Yung ganon. Siguro dito tayo magkakaiba Kasi baka hindi yan yung Diyos na nasa Biblia. Yung Diyos ninyo. Kasi yung Diyos na nasa Biblia, ayaw niyan Ayaw Tapos yung Diyos ninyo, gusto. Paano yun? Baka ibang yung Diyos. Baka ibang Diyos. Kasi yung Diyos na nasa Biblia, paulit-ulit, sinabi niya, kasuklam-suklam, hindi, masamang gawa, napakasamang gawain, ang sinasabi diyan. Tapos,
hanggang dito sa bagong tipan, sa Romans chapter 1. Karumal-duman, ang sabi. Sabi niya, sa Old Testament lang daw yon. Paano dito sa Romans 1? Sinabi po rito. Paulit-ulit yan, binabanggit. Ang Diyos ng bagong tipan, ang Diyos ng lumang tipan, hindi sumasang-ayon sa ganung uri ng buhay. Kung sinasabi niyo, kami rin dito, may Diyos, pero sinasabi niyo ang Diyos ninyo, okay lang yung ganyan, mukhang magkaiba tayo ng Diyos. Mukhang hindi yung Diyos ng Bible ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi nila. Pwede ba mangyari yun? Pwede po. Yung nga sabi ni Pablo, kung merong dumating sa inyo, mangaral ng iba sa pinapangaral namin, layuan ninyo sila, sumpahin siya. Pwede palang mangyari yun eh. Pwede mangyari. Okay, Kuya Ramon, meron kaya kasi nung panahon ni Pablo, nangyayari na nga eh. Yung mga false preacher, kung meron na nun. Meron na nun, panahon na yun, di lalo na ngayon. Pwede po humanga, huwag lang pagnasaan, sabi ni Payeta Pales. Totoo yun. Totoo. 1 Corinthians 6, 9 to 10. Pakinggan po natin. 9 to 10. Ganito po ang sabi. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Naalala ko, Kuya Ramon, nung dinidiscuss yan sa online dati, sa chat group, yung bagay na yan. Sabi nila, bakit ginagawa niyong ang homosexuality nagiging parang kasing sama na ng mga adulterer, ng mga yun ang bilanggit nito. Ginawa nung isa, kinote siya, tahimik. Tahimik siya Hindi naman tayo ang naghihilera nun doon sa mga kasalanan kundi ang Biblia mismo. Sinabi niya, pantay-pantay ang mga kasalanan na yan. Binabanggit yan. Kapantay nga, Pastor, nung nagnanakaw. Kapantay ng sakim. Naglalasing. Nanlalait sa sumasamba sa kapwa. Diyos-Diyosan, nangangalunya. Kasama yun. Huwag nating isipin na masyado natin na-highlight yung kasalanan na yun. Kasi yung tinatalakay natin ngayon. Huwag kayong mag-alala. Pag tinalakay natin tungkol sa paglalasing, yung mga ating focus natin doon. So kaya po natin ito binabanggit kasi ito na yung panahon para malaman po natin, para nababalance yung naririnig natin. Ito po yung gusto namin parating sa inyo. Sabi merong magandang quotation akong narinig. President ng isang seminary sa Amerika. Sabi niya, in this church, you can come as you are, but you cannot stay as you are. Sa iglesia ito, pwede kayong pumasok kung sino kayo. Pero hindi kayong pwedeng manatili na kung sino kayo. Kung sino ka. Lahat tayo binabago ng Panginoon. Yes. Binabago yung magnanakaw, maglalasing, asugalero, babaero, yung mga mandaraya, yung mga sakim. Yan lahat binabago ng Panginoon Yes. Kaya lahat tayo welcome sa church. Kaya lang humanda tayo kasi tiyak babaguhin tayo ng Panginoon. Lalo kung willing tayong magpabago. So, purihin ng Panginoon. So, ito po makita natin ang ibig sabihin walang lugar ang kasalanan sa loob ng church na para manatili. Yes. Lahat yan ay binabago ng Panginoon. Lahat yan ay binabago ng Diyos. Maaaring dito sa church, sa mga churches, meron mga ganun damdamin. Babae siya, nagkakaroon ng attraction sa kapwa niya babae. Lalaki, nagkakaroon ng attraction sa kapwa niya lalaki. Pero lahat tayo ay tinutulungan ng Panginoon para hindi tayo mahulog sa kasalanan. Yun ang church. Yan ay grupo ng mga taong binabago ng Panginoon. Binabago ng Panginoon sa kanyang biyaya. Hindi ito yung mga grupo ng mga taong sasang-ayunan mo yung masama. Para bang para ba si Haring David? Si Haring David, nung siya magkasala kay Bathsheba,
nagkasala siya doon kay Uriah, pinapatay niya. Di ano siya, murderer, adulterer. So dahil ba ginawa niya, sinang-ayon niya na ba, sinabi na ba niya, umalangin, ako naman ang hari. Legal na ang pumatay at saka mangalon niya. Mangalo niya. Hindi naman niya ginawa yun. Alam niyang masama yun eh. Kaya kahit nagawa niya yon, yung kanyang isipan, yung kanyang puso, alam pa rin niya kung ano yung tama. Yung pa rin ang kanyang sinasabi. Kaya nung ano, pastor, kaya yung pangyayari na yun, nung kinumpronta siya ni propeta, Nathan, di ba? Sagot niya, napakasama. Sabi niya, napakasama ng ginawa nung mayaman na yan. Alam niya mabuti at saka masama. Alam niya eh. Kaya ganun ang naging reaksyon niya eh. Pag ganito, may kinuwento, di ba? Yung merong mahirap at merong mayaman, may alagang tupa. Nung sabi, ano ba ang palagay mo dyan? Napakasama niyang mayaman. Sino yun? Sino yun? Ikaw yun eh. Yun ang ang sinasabi natin dito, hindi po tayo holier than thou attitude. Yung mas banal kami sa inyo. Lahat po tayo nag-struggle. Makasalanan tayo lahat. Magtagumpay sa kasalanan. Lahat tayo ay pinatatawad lang ng Panginoon. Pero hindi po natin pwedeng sang-ayunan yung kasalanan. Hindi po pwede natin sabihin, okay lang yan, tama lang yan. Pag sinabi namin yun, pare-pareho na tayo mapapahamak sa Panginoon. Sino pa ang magpapaalala sa atin? Magpapaalala sa atin. Ang salita ng Diyos, di ba? Ano ang layunin ng salita ng Diyos? Yan ay ibinigay ng Diyos para i-rebuke, para ituwid, para turuan ang mga tao.